Alam namin na hindi magiging madali ang aming pagbabike sa isla ng Catanduanes, pero hindi namin ini-expect na sobrang daming ahon pala ang aming sasagupain. Halos lahat kami ay nagulat sa sobrang haba at matatarik na ahon dito. Idagdag mo pa yung mabibilad ka sa ilalim ng sikat ng araw habang umaahon. Pagkatapos ng 2 araw sa isla, parang magiging imposible na matapos namin to sa loob ng 3 araw. Dahil araw-araw na lang kami ginagabi sa daan at halos puro ahon lusong lang ang ginagawa namin maghapon. Most of the time, yung ahon. Pero pursigido kami na matapos tong loop na to. At sa huling episode na to, hayaan mong ikwento ko ang mga pangyayari sa natitirang araw namin sa isla ng Catanduanes. Kami superhero! Buhat bike portion! Woohoo! Ganda! Nakapagtanong kami sa Coast Guard, may biyahe daw. So pupunta kami ngayon ng Bicol sa road para itanong kung makakauwi ba kami. Nagumpisa ang aming 3 araw sa Barangay Shoron sa may Gigmoto. Nagising ako ng mga 5:30 ng umaga. Agad ako nagdigpit ng gamit at inayos ang aking bike. Ito talaga yung karaniwan namin ginagawa pagkagising, ang magayos ng gamit. At kagabi ko lang pala nalaman na dagat pala yung likurang bahagi ng tinulugan namin. Pinuntahan ko na rin para makita at grabe, sobrang ganda ng lugar na to. Yo, good morning mga brother. Dito nga pala tayo ngayon sa Shorecon. Dito tayo natulog sa may covered court. Diyan. And katatapos ko lang mag-ayos ng aking gamit and paalis na rin kami maya-maya. Ngayon ko lang, kagabi ko lang nalaman na dagat pala itong nasa likod namin. Ayan o. Ang ganda dito. Tapos may isla dong isa. Ayun. Napaka-solid dito mga brother. Solid na solid. Habang nagpapahinga kami sa labas at ako naman ay nag-aayos ng flat ko na gulong, napag-usapan ng mga kasama natin sa Bike Quest na mag-truck na lang daw kami hanggang sa huling ahon bago magbalakay point. Dahil gagahuling kami sa oras at yung iba nating mga kasama ay kailangan na makauwi ngayong araw. So yung mga brother, medyo magagahul kami sa oras kaya ang ginawa na lang namin ay umarkila kami ng bus. Anong truck? Ayan. So mag-ano kami ngayon. Truck na muna kami ngayon kasi gahol sa oras yung iba nagmamadali. So kami kailangan naming agapan yung mga may mga uuwi na kasi. So yan, kailangan namin mag-truck para mabilis-bilis. Isinampa na namin ang aming mga bike sa truck at umusad na kami sa aming patutunguhan. May mga nagbike pala para tignan yung mga gandang tanawin sa may bandang harapan ng Gigmoto. At isa-isa namin silang dinaanan. West! Sunod na lang kayo! Kamusta mga boy? Palong-palo! Ahon na! Ganda! Let's go, Biel! Truck Quest! First time ata ni Biel Grabe, ang ganda! At hindi kami pagod! Eto na. Nagdo-drone na ata si Tristan. Ayan na sila, kuya! Ayan sila! Woo! Sakay na! Sunod kayo? Habang binabaybay namin ang kahabaan ng Gigmoto papunta ng Balakay Point, hindi mawala sa aking isipan kung gaano kaganda ang isla ng Catanduanes. Grabe, sobrang solid lahat ng tanawin na makikita mo. Ang mga naglalakihang bundok, ang asul na dagat, at ang hindi natatapos na palayan. At habang dumadaan kami sa mga ahon, dito ko na rin napagtanto na grabe pala ang mga natitirang ahon na dapat naming suungin. At kung hindi kami nag-track, anong oras na naman kaya kami aabutin sa daan? Malamang-lamang, gabi na naman kami makakarating sa Puraran. At yung iba, sigurado hindi makakauwi ng Maynila. Ganda, oh. Bumaba kami ng truck sa may Balakay Inn. Ito na yung pinakahuling ahon papunta ng Balakay Point. At mula dito ay meron pang 1 to 2 kilometers papunta sa Balakay Point. Buti na lang, puro lusong na. So, papunta na kami ng Balakay Point mga brother. Ito na. And sumakay kami ng truck kasi
Gahol kami sa oras. Kailangan habulin ng iba yung schedule ng bus bukas. Kung pumadya kami kanina, magkakanda leche-leche yung schedule. Papunta kami dito ng Balakay Point. Nakasarado ngayon pero nagtanong kami sa lokal, buksan na lang daw. Ang Balakay Point ay isa sa mga tourist destinations dito sa Catanduanes at isa din to sa pinakamatarik na ahon dito. At dahil sa sobrang tarik ng lugar na to, napilitan kaming akayin ng aming mga bisikleta. Eto, medyo matarik. Nakatingala ang papunta ng Balakay Point. So, akay muna kami. Ang tarik masyado. May mga part din naman na tolerable ang ahon, kaya dito pumadyak na kami. At habang papalapit kami ng papalapit sa itaas, nagulat ako sa taglay na ganda ng lugar na to. Ito yung masasabi mo na isang paraiso sa itaas ng ahon. Kunti na lang. Sa taas na tayo. Ang ganda! Whew! Whew! Grabe, ang ganda! Pagkadating namin sa tuktok ng Balakay Point, parang nawala lahat ang pagod ko sa nakalipas na 2 araw namin sa isla. Parang kinuha ng hangin yung mga salita sa aking mga labi. Breathtaking, ika nga, dahil sa view na nakita namin. Matagal-tagal din kami nagpahinga sa may Balakay Point. Ninamnam namin ang bawat minuto at ang ganda ng lugar dahil alam namin na matagal-tagal na ulit kaming makakabalik sa lugar na to. At pagkatapos naming magpahinga, bumaba na kami at papunta na tayo sa Puraran Beach Resort. Medyo mahirap din ang pagbaba ng Balakay Point since matarik yung lugar. Mas minabuti na lang namin na akayin na lang ang aming mga bisikleta para mas safe. Ang tarik masyado. Kakain ko. Matarik para sa akin. Habang pababa kami, napakaganda pa din ng mga tanawin na nakikita namin. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa isla ng Catanduanes. Kahit saan ka papadpad, sa ahon, lusong, or patag, magagandang tanawin lang ang iyong makikita. Kaya nga pasok talaga to sa top 5 ko sa magagandang lugar sa Pilipinas. Pagkalabas namin ng Balakay Point, didiretso na kami sa aming next destination, ang Puraran Beach sa Baras. Mula dito ay meron pa tayong 4.6 kilometers papunta ng Puraran. Lusong pa din naman yung unang part at meron pang pangilan-ngilan na ahon na natitira. At syempre, hindi mawawala yung magagandang tanawin sa daan. And after pa ng mga ilang minuto na pagtsatsaga sa mga ahon, ay sa wakas nakarating na kami sa may Puraran. At dito nagtanghalian muna kami at dito na rin tayo magpapaalam sa iba nating kasama. Dahil nag-decide kami na magstay pa sa Catanduanes ng 2 araw para mas masulit namin ang ganda ng isla. Pero malalaman nyo mamaya kung ano ang mangyayari sa amin. So mga brother, nandito pala kami sa Puraran Beach. And hindi na ako bababa kasi medyo matarik daw to. So nag-aalangan ako ng pag-akyat mamaya. So bibili na lang kami ng ticket dito para dun sa Binurong Point mamaya. So yung mga brother, magpapaalam na tayo sa kanila kasi kami ni na Sir J, dito na lang kami muna sa Puraran. Mag-i-stay. Mag-extend kami ng 2 days para ma-enjoy ang Catanduanes. Oh. Sige mga brother. Rico. Ay, ingat ah! Ingat po. Hindi po. Ay na ako, ingat ah. Ayaw pa kasing awayin yung asawa para makapag-stay dito. Ingat, next ride ulit. Ingat ah. Salamat. Magano ba kayo? Doon kayo mag-stay sa Virac? Rekta na kayo? Okay, ingat!
Matapos namin magpaalam sa ating mga kasama sa Bike Quest, bumaba na pala kami ng Puraran Beach. At grabe yung lusong dito, sobrang tarek ng kalsada. At habang lumulusong ako, iniisip ko kung gaano kahirap ang pag-ahon namin dito bukas. So, ito pala yung lusong ng Puraran, mga brother. Medyo matarik siya pero 600 meters lang. So, ang nangyari pala sa amin is, mag-extend kami ni Tatay Rodabla sa ni Sir J. Tuesday na ang uwi namin para naman maitarik din. Pag inahon, GG pa uwi. Permere lang ako, permere lang. Pagkadating namin sa Puraran, dumiretso na agad kami sa aming pagkakampingan. Nagumpisa na kaming mag-setup ng aming mga tent at after nun, in-enjoy na namin ang napakagandang beach na to. So mga brother, nandito pala tayo sa Puraran Beach. And dito namin napiling mag-camp ngayon. And kita nyo naman, ito na si Tatay. Nagsiset up na kanilang tent. And tayo naman, papunta na rin. At ang ganda ng view, sobrang solid. Grabe. So yan, good morning mga brother. Time check, 4:28 na ng umaga. And nandito tayo ngayon sa Puraran Beach Resort. Dito tayo nag-camp. And maaga kami magra-ride out ngayon kasi pupunta kami ng Binurong Point. Tapos mag-ayos na rin ako ng gamit. And medyo nabahan ako kagabi kasi medyo malakas ang ulan. First time natin gagamitin itong tent natin sa mga ganong kalakas na ulan. Sa awa naman ng Diyos, hindi nilipad yung aking cover ng tent and hindi naman tayo pinasok ng tubig. And sobrang dilim pa sa labas. Kung makikita sa labas, pitch black pa dito sa labas. So, start na muna ako mag-ayos ng gamit kasi maya ride out na. Nag-ayos na agad ako ng gamit pagkatapos kong magising ng maaga. At excited na talaga ako dahil mapupuntahan ko na ang pinaka-inaabangan ko sa isla ng Catanduanes, ang Binurong Point. Ito na talaga yung pinaka-highlight ng bike venture namin sa isla na to dahil sa sobrang ganda ng view na makikita mo. Sabi nga nila, Malabatanes din daw ang ganda. So yan, good morning mga brother. Nakapack up na kami. And yung natitira na lang is yung tent ko. Ayun, saka yung tent ni kuya. Pero ayusin ko na yan maya. And since hindi ako nakapag-daw-daw sa dagat kahapon, sobrang init, tapos tinatamad ako. So dadaw-daw lang tayo ngayon. Ganda dito, grabe. And ang target pala namin ngayon is pupunta kami ng Binurong Point, tapos diretso kami ng Virac, doon kami magkakamp ulit, tapos after noon uwi na. Grabe, ang ganda no. Ito yung umagang talagang magandang gisingan eh. May mga bundok. Medyo nag-aalala lang kami kasi tingin nyo naman yung ulap. Medyo madilim. And kakaulan din kami pero sana wag. Guys, na ako ng tent.
After kong magdaw-daw sa dagat, inumpisahan ko ng ligpitan yung aking tent. At after nun, tuluyan na kami nagpaalam sa Puraran Beach Resort sa Baras. Kaya mga brother, kami magra-ride out na. Pupunta kami ng Binurong, medyo gumanda-ganda yung panahon. Sana magtuloy-tuloy kasi gusto namin ng maaraw sa Binurong para kitang-kita namin yung magagandang view. Let's go! So ayan, ride out na kami! Yan na, ahon na. Maagang ahon. Isang steep. Woo! Kasi imagine mo, bigat ng ano natin, no? Bike! Umpisa pa lang ng araw namin, ahon na agad. Tsinaga namin ang matatarik na kalsada palabas ng Puraran Beach Resort. At pagdating namin sa main highway, tamang chill ride lang habang binabaybay namin ang kalsada papunta sa Binurong Point. Tay Roda, kung solo mong titirahin tong Catanduanes na loop, ilang araw to? Sa linggo? Bakit? Yung 200 kilometers to, 4,000 elevation. 3 araw. Segment na lang, no? Tapos huwag na magdala ng tent, lodging lang. $60-70. Kasi pag tinira mo na isang araw yung sobrang daming ahon, laspag ka talaga. Mula Puraran Beach ay meron pa kaming 7 kilometers na dapat tahakin papunta sa jump off ng Binurong Point. Buti na lang talaga at medyo lusong pa tong part na to. Pero pagdating namin sa entrance papunta ng jump off, grabe na ang mga ahon na sumalubong sa amin. So ito may nakita kaming ano. Ayan nga, ayun this way. Ayan. So dito ang papuntang Binurong Point. Eto, kita nyo na. This way. Binurong Point. Uy, teka. Yun. Kaya, dito tay! Sa unang part pala yung mga matitinding ahon dito. Pero pagdating namin sa may bandang gitna, rolling hills na hanggang makarating sa entrance ng Binurong Point. And mga nasa 4 to 5 kilometers din pala ang haba ng kalsada na to. Puro lusong tapos bibigyan ka ulit ng ahon. Ayaw na ng dire-diretsong ahon eh. Oo. Palusong na naman. Para isang hirap na lang eh, no kaya? Malapit na siguro tayo. Kita ko na yung dagat eh. Doon siguro tayo yung sa part na yun. Umuulan, yari. Huwag naman, tumaan ka lang please. Gusto ko makita yon. After pa ng mga ilang minutong pagpadyak, nakarating na kami sa jump off ng Binurong Point. Meron palang babayaran dito na 30 pesos per entrance fee at 200 pesos naman para sa tour guide. Pwede namang iwan yung mga bike sa baba pero mas pinili ko na dalhin yung bike sa taas. Feeling ko parang mali ata yung desisyon ko. Kasi ang daming buhat portion sa part na to at buti na lang talaga binawasan ko yung mga bag na bitbit ko. Kaya andito pala, pagpapunta tayo ng Binurong ay may river crossing. Tapos may buhat bike na portion kasi ang dadaanan natin itong mga bato-bato. Buhat bike portion! Honestly, sobrang hirap talaga ng unang part ng pag-akyat ng Binurong Point since puro batuhan at ahon yung mga dadaanan. Pero wala naman ako magagawa since ginusto ko to. Sa bandang gitna ng trail, bikeable na. Pero syempre kailangan mag-ingat since trail ang dinadaanan at malalaki yung mga bato sa daan. Malapit na tayo, Kuya Kaloy. Naririnig ko na ang dagat. Heto na. Ganda! Grabe oh. Sobrang solid talaga ng mga view na makikita mo sa Binurong Point. At grabe din ang saya ko dahil napuntahan ko na ang napakagandang lugar na to. Yung dati nakikita mo lang sa mga post sa internet pero ngayon nandito na ako at hindi ako na-disappoint. Sobrang ganda talaga ng lugar. Nakakapanghinayang lang at medyo nag-uulan na sa mga oras na yan at sobrang dilim ang langit. Pero okay lang naman. Sulit na sulit pa din naman ang punta namin dito.
Pagkababa namin sa Binurong Point, nag-ayos na kami ng aming mga gamit sa bike. At sinabihan kami ng lokal na baka magkansela na ng biyahe ng barko dahil may papalapit na bagyo sa Catanduanes. Kung matatandaan nyo, ang Catanduanes ay madalas tamaan ng bagyo. At pag nagkaroon ng Signal 1 sa kahit anong port nito, kansilado na lahat ng biyahe ng Roro. So yung mga brother, tapos na kaming umakit ng Binurong Point and pauwi na kami. Hindi na kami magkakamp dito. Diretso na kasi may baka abutin kami ng bagyo, mas stranded. Baka mag-cancel ng 2 days, no kuya, no? 2 days. Delikado. Walang pera. Kung maraming pera, pwede magtagal eh. Hindi pa tayo isla. Eh, wala. Sige po, te. Kaya Kaloy, thank you. Thank you po. Uwi na. Pagkatapos namin magayos ng gamit, nag-ride out na kami at papunta na kami sa Bato, Catanduanes. Mula Binurong Point ay meron pa tayong 23 kilometers na natitira at hindi din biro yung mga natitirang ahon. Pero sa totoo lang, hindi ko na iniisip yung mga ahon sa mga oras na yan. Ang nasa isip ko lang, enjoy na lang ang mga natitirang oras nandito ako sa isla ng Catanduanes. At syempre, namnamin ang magagandang tanawin sa coastline nito. Pauwi na nga lang kami. Puro ahon pa din. Grabe ka, Catanduanes. Bakit wala kang Medyo lusog. Nice. Ganda oh. Mga alauna na ng hapon na nakarating kami sa poblasyon ng Baras at dahil hindi pa kami nagtatanghalian, naganap muna kami ng makakainan. Ito pala yung pinaka nagustuhan ko sa probinsya ng Catanduanes. Hindi ka magugutom sa lugar na to. Napakamura ng mga pagkain sa karinderya. Masarap na ang pagkain, mura pa. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa bayan ng Bato. At naandito na yung mga natitirang matitinding ahon. Tiyagaan na lang talaga sa pag-ahon dahil may hinahabol tayong oras. Grabe ang tarik. Oh. Binaybay namin ang mga natitirang ahon papunta sa Bato, Catanduanes. Mahirap pero nadaan namin sa tiyaga. At pagpasok namin sa bayan ng Bato, tumigil muna kami bago lumusong. Dahil kailangan ko nang i-adjust yung aking brake pads dahil hindi na to masyadong kumakapit. At pagkatapos kong ayusin yung aking brake, napakasarap na lusong na ang naghihintay sa amin. Mga 2:30 na ng hapon na nakarating kami sa poblasyon ng Bato, Catanduanes. At dito, nagumpisa na rin ang pagpangit ng panahon at pagbuhos ng ulan. Sumilong muna kami habang nagpapatila at dito ko na naiisip na baka cancel na talaga ang barko pabalik ng Tabaco. After ng mga ilang minuto, tumila ang ulan. Kaya bumalik na kami sa aming pagpadyak. Medyo pinapaspasan na namin ang aming pagsikat dahil nagbabaka sakali kami na meron pang bus o barko na bumabiyahe. Mahaba-haba din ang aming pinadyak. Mga 13 kilometers pa kasi mula sa Bato hanggang sa Virac, Catanduanes. At sa wakas, nakatikim na rin kami ng patag. Never really know what's going on. So yung mga brother, nandito na pala kami sa Barangay Bato. And mayat maya yung ulan. And feeling namin, delayed na or canceled na yung mga barko pabalik ng Tabaco. So, pag nagkaroon ng signal number 1 dito sa Catanduanes, ibig sabihin nun, canceled lahat ng ferry going back to Manila or dun sa Tabaco. And madedelay kami for 2 days.
GG! Patay tayo. Pagkadating namin sa boundary ng Bato at ng Virac, Catanduanes, may nakilala kami na siklista, si Brother George. Siya ang nag-guide sa amin sa pag-iikot sa Virac. Ibang-iba na ang ambience pagpasok namin ng Virac, Catanduanes. Marami ng bahayan, mga tao, at mga sasakyan. Malayong-malayo sa nakasanayan namin sa ibang bahagi ng isla. Dumaan kami sa may baywalk ng Virac para mag-sightseeing at para magtanong if cancel na ba talaga ang mga biyahe pabalik ng Tabaco. Ayun! Ito, boulevard na. So, papunta pala kami ng bus station ngayon, bus terminal. Kasi, natanong namin kung may biyahe ba or canceled na. Since may signal number 1 na pala dito sa Catanduanes. Mukhang yun na nga mangyayari sa amin. Mag-stay kami for another 2 days hanggang humupa yung bagyo. Brother, andito na tayo sa may pier. Tatanong muna natin doon sa Virac kung cancel na ba lahat talaga. And if pag-cancel, wala tayong magagawa. Mag-stay tayo dito hanggang mawala yung signal number nila dito sa Catanduanes. Nagtanong si Tatay Rodobla sa nadaanan naming office ng Coast Guard at sinabi sa kanya na hindi pa nila kinakancel ang mga biyahe sa Virac Port, pero sa San Andres Port ay cancel na daw. Sobrang tuwa ko sa mga oras na yan dahil makakauwi kami ngayong araw at hindi kami may stranded ng 2 araw sa isla ng Catanduanes. Kaya agad kaming dumiretso sa terminal ng bus para magtanong kung may biyahe pa. Kaso, ito yung nadatnan namin. Malalaman? Alabang Cubao, yan o. Kailan yan? Naku, Alabang, ang available? Patay tayo dyan. Diyan ang sakay nun. Dito sasakay sa ay yung barko po sa Landres pero yung bus dito. Dito manggagaling. Dito yun. Pick up point po dito. Ngayon, walay. Ayun yung last trip, pinakalis. Patay tayo dyan. Ano? Ang decision natin, sakay lang tayo sa barko. Yung kaysa kung dito. May barkong papalaot ngayon. Alas 7. Alas 7. Kung mag-ano tayo dito, mag-change pa tayo ng hotel. tayo sa ano? Ha? Sa Tabaco. Tabaco. Tapos first trip ng ano, sa Tabaco tayo. Doon tayo magano. Doon na tayo sumakay. Meron din pong bus na nasasakyan doon pagbaba yun ng Tabaco. Oo, meron. Ganun, pagbaba namin ng alas 7. Hindi na kami pupunta ng Tabaco City, ng terminal ng Tabaco City. Pero di ko lang po sure kung nandun pa po yung mga bus. Kasi yung kasama namin kahapon, hindi ata nakasakay eh. Hindi, kasi ano yun late Ang dating nila doon, alas 11, alas 12 ng gabi. Ganun pa rin yung mangyari sa atin eh. Kaya nga. So ayun na nga ang nangyari. Umalis na daw yung last trip ng bus pabalik ng Maynila, kaya no choice kami kundi sumakay ng barko at doon na lang sa Tabaco sumakay ng bus pabalik ng Maynila. After namin sa bus station, pumunta kami sa may poblasyon para magpa-picture sa sign ng Catanduanes. Mauna ka na tayo. So ito pala mga brother, may nakilala tayo dito sa lista, si Brother Rap, ayan o. Shout out! Ay, shoutout lang po kay mama. Pinayagan pa ako mag-bike. Ayan o, ito nyo naman. Siklista. Ilang taon ka na? 15 no? 15 years old po. 15 no, bata pa lang, nagbabike na. Kaya dapat bata pa lang, mag-umpisa na kayo. Sarap mag-bike eh. Ang pangalan mo? George po. Si George yan, si George. Bago kami tuluyang magpaalam sa isla ng Catanduanes ay kumain muna kami. After nun, dumiretso kami sa port para magbayad ng terminal fee at sumakay ng barko pabalik ng Tabaco. And every say you love me forever never.
Saan? Baka dahil mailaw doon. And everywhere and everywhere. Likely dito ilalagay sa gilid. Kaya mga brother, nandito na pala kami sa barko papuntang Tabaco. And dito na kami sumakay sa may Virac. So dito na rin magtatapos ang ating Catanduanes 360. Kahit hindi naman namin na 360 pero sulit na rin. Sobrang ganda ng Catanduanes. Sulit na sulit. Bye! Natapos na rin sa wakas ang ating Catanduanes 360. Napaka-solid at napaka-memorable ng ating naging experience sa napakagandang isla na to. 4 na araw na punong-puno ng adventure. Ang mga hindi natatapos na ahon, ang mga napakasarap na luso, at ang mga magagandang tanawin sa buong isla. Mga alaala na umukit sa aking isipan at hinding-hindi ko malilimutan. At kung balak mong puntahan ang napakagandang isla na to, ito lang ang masasabi ko, walang patag sa isla ng Catanduanes.